So what you've been seeing so far is called short form improv. Yung mga games with songs and skits and scenes. Now we're going to do something called long form improv, which is more like a one-act play. So this is called the Herald. Can I have a word that makes you think of your childhood? Farm? Farm. 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 Kayo kayo Itong mga audience natin All my childhood life, mula nung grade school ako, pinaka-naaalala ko paano ko i-drawing yung farm. May 2 bundok, tas may araw, tas may mga ibon na parang W na binaliktad. Tapos, may farm na para siyang slanted na pa-square na ganyan. Tapos, kung ano yung din-drawing mong ibon, yun din yung palay. Dati, nung ako yung estudyante pa at ako ay nag-aaral, I took up food science nung college. And isa sa mga lagi kong naaalalang weird na ginawa namin in class ay post-harvest assessment ng fruits. So, meron kaming isang exercise na binigyan kami ng kamatis. Tapos, dinocument namin siya. Tapos, kinuskus namin sa pader. Tapos, dinocument namin siya ulit. Tapos, ginawa namin yun ng lab report. Tapos, hanggang ngayon, hindi ko pa rin maisip bakit. Pero yun. When I think of farm, I am reminded of planting and tilling the soil and planting crops. And ang experience ko noon as a pretentious middle class in Manila ay sa school bilang estudyante sa isang exclusive school for boys na kami ay magtatanim. And I never thought that we have given a gender to that task because while I learned how to plant and till the soil in an exclusive boys school, my sisters who were studying in an exclusive school for girls did not learn how to plant rice or vegetables. They crocheted and did needlework. And pag iniisip ko yon, when was farming such a gendered task when in fact in other cultures and civilizations, tilling the earth was also a task for women dahil the earth gave life. Alam niyo po ba na sa Pilipinas, 9 out of 10 farmers ay wala pong sariling lupa? When I think of farming, I think of my last farm sa Lazada na game. And 2 times na ko nakadawat og bigas. Every time you harvest, they send you real rice. Yes. My parents, they built a house outside of Metro Manila, a few hours away. And then they call it farm, pero wala naman silang tinatanim. So, hindi ko siya maintindihan na parang, pa, saan kayo pupunta ngayon? Pupunta ako sa farm. Tapos naisip ko, may tinutubo ka ba doon? Wala. Uy, halika na! Halika na! Pumunta na tayo sa farm! I'm not prepared. You put this on me 30 minutes before we leave. Ano yung outfit ko sa farm? Ayan o, ang dami-dami naman dyan. Tingnan mo yung bread na yan. Diba? Tamang-tama. Ano gagawin natin sa farm? Magsiswimming. Diba? Yan, blue. Pwede rin yan. Can you tell me the truth? Who else will be there? Si Sam, si Nelia, si Peter. No! Peter? Oh. Ate, Girl. Ate! I can't see Peter again. I can't see Peter again after that incident in 2004. Charina, pwede ba? Huwag ka nang maarte. Palagi mo na maaalala ni Peter na nung sinet mo yung surprise party para sa kanya,
Oh, Tapos pagdating mo, ikaw ang na-surprise Ako yung kasi surprise. may iba pala siyang babae. exactly. Akala mo maaalala niya yun? Hindi siguro. Kaya pwede ba, si Peter ay kasama sa barkada ko? Please lang. Ate, if you cared about me at all as a sister, you won't even be friends with Ang someone like that. galing ko na mag-drawing. Ano yan? I can do it with my eyes closed. Mas magaling pa yung drawing ko dyan eh. Eh, wala ka naman bored. Bakit? Kasalanan ko ba na wala akong board may peram niyan? Papakitaan kita ng mountain. Bakit yung palay mo mukhang ibon? Oh, Oh, ito. Tingnan mo tong mountain ko. wow! May snow ba rito? Pero yan yung nakikita natin sa mga textbook. Di ba may Alps? Oh, yan ang mountain. Alam mo, Junjun, sa pagkakaalam ko, walang vegetation sa Alps eh. Eh, tama ka. Bakit nga ba mukhang ibon yung palay? Dapat tinuturuan nila tayo mag-drawing ng palay eh. Alam mo, tama ka. Yung mga teacher natin, sinasabi lang, drawing kayo ng farm, tapos aalis sila. Pagbalik, may dalang soft drinks. Ginagawa na ng teacher nyo yon? Oo! Sa inyo rin? Oo, alam mo, minsan nga yung teacher namin, nagaganchilyo pag nag-exam kami. Ha? Minsan ba, papasagutin rin kayo ng mga 10 items ng math, tapos walang ituturo, pagkatapos ng isulat sa board, gagano na lang siya? Answer it. Sa exclusive boys school ka nag-aaral, no? Oo! Ako sa exclusive girls school ako nag-aaral. Pareho yung pag-style nila. Oo. Tapos iba yung activity nila. Pag yung teacher, babae, naggaganchilyo. Sa amin, pag yung teacher, lalaki, nag-teacher din ng PE. Paano yun, John? Gusto ko pa naman maging teacher. Ako din eh. Dumating na yung tuition ni Jamie Lynn. Di natin kaya. Alam mo, kasi last year na niya eh. Baka pwedeng ibenta na lang natin yung lupa natin. Hindi na naman natin pinapapakinabangan eh. Alam mo yung presyo ng lupa, umaangat yan every year eh. Bala ko pa naman ipamana sa kanya yun, balang araw. Baka pwede naman siya mag-transfer. Ang mahal-mahal sa CIE. Sige, ikaw ka mausap. Ikaw yung nanay, mas close siya sa'yo. So, ang sasabihin ko sa kanya, hindi na siya mag-aaral, pero at least meron siyang lupa. Parang i-frame natin na para siyang hasyendera. Di ba? Sabagay, wala naman siyang gagawin dun eh. Siya na bahala. Kulang siya. Mamanduhan niya yung mga... Okay, hindi niya kailangan mag-aral. Sige. Anong gagawin niya pagkatapos mag-high school anyway? Magka-college sa Manila? Ano yun, mag-Ateneo siya? Anong gagawin niya pag nagka-graduate siya ng college? Tama. So, doon na lang siya sa farm natin. Farm niya. Simple lang naman yung buhay na doon. Tingnan natin. I'm sure marami siyang magagawang memories doon. I'm sure. Sure. Kahit hindi childhood memories. Yes. Kahit adult memories. Kakalimutan niya yung childhood Yes, niya basta. Tawagin ko na ba siya? Sige. Jamie Lynn? Jimmy Lynn?
Maano ka? Parang may sabihin sa'yo ang mama mo? Yes, ma. Nakita mo tong listahan ng tuition? Ha? Nabayaran niya na po? Alam kong tatakbo ka para sa student council. Alam kong leader ka ng organization ninyo, sa engineering club. Han, sa CIE, parliament yung student government nila. Yes. So prime minister yung tatakbuhan niya. I second the motion, Dad. Yes. Pero, I'm sorry, anak. Kailangan naman ng... Ma'am, sabihin mo na lang. Please. Doon ka lang sa farm titira. Farm mo. Sa farm ko ako titira. Naalala mo yung That's 2 hours away from my school. Paano ako papasok? Hindi ka na papasok. Kung gusto mo, magkaroon ka ng isang teacher mo doon. Pwede ka magkaroon ng sarili mong teacher. Ako bahala. Wala pa akong kilala pero maghahanap kami. Titigil na ako mag-aaral. Ay! Naalala mo yung kapitbahay natin si Ruberin? Oo. Pwede. Pero, Mom, Dad, paano naman yung hopes and dreams ko? Like, So yung mga anak, ano ba ang hopes and dreams mo? Anong balak mo pagkatapos mo magtapos? maging mayor. Alam mo yun, parang ang dami-dami nating mga kababayan, naghihirap, tapos I feel like ako lang yung makakatulong sa kanila, bibigyan ko sila ng... Yes, I know, anak. Kaya naman ako magsa-student council para makapag-practice. Sorry, anak. Alam ko na sobrang hindi logical yun, na parang titira ka lang sa farm, na mag-invento lang tayo ng teacher mo, tapos magiging mayor ka. Alam kong imposible yung mangyari yun. Pero pwede, anak. Pwede ka mag-start. Pwede ikaw yung magsimula. Tingnan natin. Okay, wag mo munang hindian. Di ba naman nangyayari? Gusto mong iboto ka ng mga taga-probinsya? Ba't nagkaganito yung mga hayop sa farm? Zarina. Zarina, gusto ko magpasalamat dun sa birthday surprise mo, pero alam ko, nabigla ka rin, ha? Kasama ko si Mildred. 2004 pa yon. Ang bilis mo namang makamove on. Kala ko pa naman, we can patch things up after a year has passed. Alam mo, Peter, I'm not one to hold grudges, except for you. Naiintindihan ko naman kung masama ang loob mo. Pero sana kaya ako pumunta dito kasi that's what you keep on doing, Zarina. You sink yourself in the novels that you read. Do you even know this novel? I remember you didn't even like to read. Okay? Sige nga. Read this. Tell me if you understand the symbolism. Read it out loud.
you want me to read Yes. this novel Yes. entitled Dekada 70 by Luwalhati Bautista? Correct. If you look at page 53 on the second paragraph, line 3, that resonated so much with me after what you did. Read it. Kahit babae ako, marunong akong lumaban. Kahit na ang bahay lang ang lugar ko, pwede din namang lumaban ang babae sa labas ng lipunan. Exactly. What you did to me was so embarrassing. In front of all your friends. Andun siya. And I came out of the box. Siyempre, hindi ko nakita agad. Nakasarado yung box. At kaya ako nandito sa Rino because I appreciated that so much because it was about me finally, not about the characters in those books that you read. You keep on getting to know other characters, but have you really gotten to know who I am? This embodied person in front of you, Zarina. Zarina, nung nakita kitang lumabas dun sa cake na regalo, Are you telling me that Mildred understood you? More than me? More than us? Do you miss it, Peter? I know you miss me. No more. Okay, class. You will read the book of Luwalhati Bautista. Here's your copy. Stop talking, read your book. Yes. Until what page? Until time is up. Teacher, hindi ba natin po ito i-discuss? Ay, mas marunong ka pa sa akin, ikaw gumawa teacher. Self-explanatory. Grabe, Junjun. Gagawin natin, Mildred. Buti na lang. Progressive school na to kasi co-ed. Kaya ganito talaga dito. Buti na lang. Nag-resign na yung secretary. Baka sa susunod, kailangan na ng mga teacher di na mag-ganchilyo. Kung maintindihan ng hirap-hirap. Ang hirap ng Tagalog, ang lalim. What? What kind of Filipino are you? You cannot understand Tagalog. I'm from Parañaque. Yan, kasi exclusive school. Dito, progressive school, you speak in Tagalog. Pakopya na lang. Paano nga? Hindi ko nga alam yung paano spelling nung 70, 60. Di man lang Tagalog yun. Alam mo, tignan mo yung book sa likod, may summary. Okay, Mr. Cruz, what is the story? Explain to me in 5 sentences. There was a woman who was challenged in her life. And with these challenges, she was able to overcome by courage and strong will. Very good, very good. Oh, you, Miss Cordero, explain what happened during the time in the 70s. Sige, Kunobe, explain. I'm going to read from page 53 on line 3. Ang sabi dito, kahit babae Lang ako, marunong ako magmahal. Ibang version yan sa'yo. Spellingin mo nga yung mahal at saka laban.
You know what happened in the 70s? That's Dekada 70. It's about martial law. Do you want it to happen again? Never again, Mom. That's why you have to read. You know what I'm weaving here with my ganchillo? It's my plug. Wow! See? What? Wow! Read. Oh, read the letters. Nakikita ko na okay na yung 5 puno ng mangga, 4 na talbos ng kamote, tapos isang santan dito. Saya pala sa farm, Dad. Ay, excuse me po. Hello po. Excuse me. Pinapunta po ako dito ni Ma'am. Ako po si Ruby Lynn. Ay, hello. Oy, kamusta? Dad, Teacher Ruby Lynn nga pala. Siya ba yung nagturo sa iyo ng mga to? Sino pa ba? Tsaka nagturo rin ako ng mga science. Sige nga, Crop science. pa-explain ng science na to. Oh, sige, Teacher Ruby Lynn, please. Kasi, just a refresher, ano nga ba yung Pythagorean theorem? O, di ba nandito yung mga orchids? Tapos, andito yung mga tanim mo ng mga pomelo. Tapos, andito, di ba, yung mga tanim mo ng mga kamatis. Oh, imbis na ganun ka na. See? That's exactly. Kaya ako naman napatubo lahat ng halaman na to because I used the Pythagorean theorem. The quickest way. The hypotenuse. I walked down there, planted trees. I walked down the abscissa, and what did I get? What is this? Yan. Tinuro ko lahat yan sa kanya. Alam mo, ito, pare, marami malaki yung future niyan, tingin ko. Para marami yung maaabot sa buhay. Ayoko na umalis na farm. Like, ito na yung gusto kong gawin forever and ever. Paano na yung pangarap mo maging mayor? Na yun! Ba't ko pa yung gagawin? Tingnan mo to. Ito yung mga, citizens. Mango. Coconut. Pomelo. Orchid. Kamatis. Kamatis. Tinatapak-tapakan mo na pero Because it's resilient. parang Pilipino lang yan. Speaking of resilience, ito kasi yung panganay ko, nag-aaral din siya eh. So ito meron ako nakita, hiniram ko lang muna sa kanya. Dekada 70, ganyan. Basahin mo na lang Kada yan. 70. Binabasa pa pala to? Alam mo, nakalimutan ko na kung tungkol saan to eh. O sige, basahin mo, Dad. Page 52. Line 3. Parang meron yata sinasabi tungkol sa kababaihan, something like that. Kahit babae ako, marunong pa rin akong lumaban. Okay yan. Dito kasi magmahal. Baka ibang version niyang Ibang sa'yo. version. Two copies. Alam mo, Jimmy Lynn, halika dito. Tanda ka na, anak. Alam kong masaya ang buhay mo dito sa farm, pero kung babasahin mo yung dekada 70, mukhang basa ka lang dyan. Baka panahon na at maghanap ka na ng babaeng kayang lumaban. Alam mo, maikli na yung buhay ko. Mamamatay na siguro ako bukas. Hindi ko alam. Malay natin, di ba? Pero kung titignan mo naman yung teacher mo. Kamukha ni Mama, no? Oo, sobra. Minsan nga, inaakala ko na siya yun eh. Nakalimutan ko, namatay pala siya sa Kawasan Falls. Teacher Ruby Lynn. Yes, student. I think time for us to take it another step. Ayoko na maging student lang. Ayoko nang tinuturuan mo lang ako. What if we learn life together? In this farm. Oh, namamatay na si Daddy.
Teacher Rubilin. Okay, mga kababaihan. Kababaihan! You will be divided into nagmamahal and lumalaban. Laban! 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 And the debate will start as soon as this bell rings. Radikal kami magmahal. Okay, bakit importante ang radikal na pagmamahal? Ang radikal na pagmamahal ay hindi namimili ng anumang anyo, kulay o pag-aaral o antas ng pag-aaral. It is unconditional love. Very good. Ting! Bakit kailangan lumaban ng kababaihan? Matulis kaming lumaban. Baliwala ang pagmamahal kung hindi mo ito ipaglaban. Ting! Rebuttal? Alam niyo ba na pag sinamarize niyo yung buong Bible, kahit may naniniwala kayo sa Old and New Testament or New Testament lamang, kapag sinamarize niyo yun ng one word, alam niyo ba na ang one word na yun ay love? Response? Alam mo ba kung anong root word ng laban? Love. Ate, my heart. Don't tell me. Sa sinabi mong ayaw mong makipagkita at dinis-invite ko si Peter. Pero nagkita pa rin kayo. Tama? Ang tanga-tanga ko, ate. Oo nga. Sarina, alam mo kasi, pumili ka. Lalaban ka ba o magmamahal ka ba? Pumili ka. Dalawa lang naman yung choices. Ayan, ayan. Oh. Ate, ginawa ko pareho. Minahal ko siya at nilaban ko siya. Kaya ka nagkakanda leche-leche. What will I do, ate? I am nothing without Peter. Tama-tama. Peter! Andito ka pala. O sige. Sarina ha, umayos ka. Umayos ka. Ate, Hello, Peter. hello Zarina. Bakit ka nandito? Zarina, eto ako sa harap mo, nagpapakatanga. Tinatago ko pa tong hawak-hawak ko, ay balloons naman to. Nakikita mo ba ang nakasulat sa bawat 3 lobo na to? Basahin natin together. Basahin natin together. I am sorry for everything I have done. 3 balloons. 9 words. 3 letters on each balloon. All saying laban o love. Anong gusto mong mangyari sa atin? No! Huwag mong ipalipad. Itali mo na lang sa kamay ko. Kahit gusto kong gawin yan, Zarina, sana hindi mo isipin na ang pagmamahal ay isang pagkukulong lang sa'yo. At yun ang gusto kong gawin natin. Teka, what does that mean? Pagkakakulong sa akin, so ayaw mo na ako lang. I don't want to tie you down with this love. Rather, let this love be a letting go. Akala ko naman you wanted me back. Zarina.
Zarina, what I meant was let go of the past. I knew that. Naiyak lang ako because I remembered the past. Pero I see now that... I see now. You see? I see. It's a sign. Hindi ko yan sinasadya. Ganda ng rainbow. I think this is the universe's way of telling me to just accept it and look at it as what it is. I want to be with you. I so want to celebrate this moment, Zarina. I really want to be with you and I really want to kiss you. Let's go to a museum. Talented. Ma'am, alam niyo, nasa museum na... Yung ginanchilyo ko. It's there to remind us of the past. You should never forget the past. Ngayon, alam ko na rin, na dalawa pala yung version ng dekada 70. Isa lang ang totoo dun. Yung isa revised. You should only read the original, not the revisionism. Naalala mo, Junjun, kung paano natin nakuha yung revisionist na version na yon? Paano? Dahil yung Xerox copier na hindi toner yung gamit. Alam mo, lahat may dahilan kung bakit ganun yung mga teacher natin dati. Tingnan mo, di ba hindi tayo tinuturuan, nagaganchilyo? Oo, pero lalaki siya. Lalaki siya. Di ba nung nandun pa rin sa all-girls school, ang nagaganchilyo, babae lang? Tapos PE teacher nyo, lalaki, no? Diba? Nagtuturo din ako ng PE. At nagaganchilyo. At home economics. Ibig sabihin nito, dapat hindi tayo magpapatali. Kung ano man ang gender mo, kahit ano pwede mong gawin. Kung gusto mong magsayaw, lalaki ka at magsayaw ka. Kung gusto mong magganchilyo, magganchilyo ka. Can you see the sign? It's a rainbow. Kailangan lang natin intindihin yung teacher natin. Kausapin natin kung bakit siyang nagaganchilyo, nagtuturo ng PE. Kailangan lang niya ay comfort. Kaya nga rainbow, di ba? Oo. Bakit? Dahil kailangan may pride tayo doon. Yeah. See? Natuto kayo kahit pinabasa ko lang kayo ng Oo libro. Critical thinking yan. Grabe, ma'am! Naalala ko yung sinabi niyo tungkol sa Pythagorean theorem. Oh. A squared plus B squared equals C squared. Kahit nagaganchilyo siya, naalala mo, di ba, how to compute for the diameter of the circle? To compute for the diameter is pi r square. Eh yung ano pang tinuro ko sa'yo, yung sa science. Naku, pag mas malaki yung surface area ng bilog, mas mabilis yung pison. Yes. Yung tinuro ko sa'yo. Ano pa sa history? Oo. Naalala ko yung tinuro nyo na ang babae ay may karapatang magmahal o lumaban. Kaya meron tayong heroes na babae. Tsaka Lalaki. Mula ngayon,
magiging akong apprentice nyo. Sasama na ako sa lahat. Kayong mga bata, matanda na ako. So kayo na ang magturo sa mga new generation. Malay mo, maging Secretary of Education kapag tanda mo. Galingan mo if ever you get the chance. Huwag kang tatanga-tanga. Nako, ma'am. Pag mangyari yun, promise ko sa inyo, di ako magre-resign. Malay mo, maging presidente ka ng Pilipinas. O, anong gagawin mo? Eh di magano ko. Sasabihin ko, punta ako sa Japan. Tapos doon, Magtrabaho ka, huwag kang travel ng travel. Para ka naman walang natutunan. Mami, Daddy. Ituro niyo ulit kung paano gumana yung grafting ng mangga at pomelo. Rubilin? Ganito kasi yan, anak. So if you can see, yung stem has two components, the xylem and the phloem. Phloem. Now, if you take a part of this stem, From the pomelo. yes, and then you splice, babe, splice mo naman. Mango. Mango. Xylem and phloem. Do you have to tape it together? Yes. Very good, anak. Kailangan mong i-tape nang sa gayon kapag yung halaman ay nagre-respire, ang lalabas ay hindi lalabas. Alam mo, babe, sobrang proud ko talaga sa'yo. Dad, paglaki ko, gusto kong bumalik sa syudad. Babalik ka sa syudad? Oo, nababagod ako dito sa farm eh. Ang ganda ng mga plants, pero I want to experience people also. Just like you and Grandpa. Alam mo, I wouldn't do it if I were you. Pero we could use some alone time. Right now, punta na ako. Hindi ka pa nga marunong mag-commute, pupunta ka na. Ang ibig sabihin lang namin, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Kasi ako dati, kapitbahay lang nila ako. Pinakinggan ko yung puso ko. Sabi ko, sige, gusto ko maging teacher sa isang tao. At naging ganun ako. Ako, pinaglaban ko kung ano yung gusto ko. Pinaglaban ko rin yung ethics. Kahit hindi ethical tong pagmamahala namin ni mama mo. Pero Dad, di ba you wanted to stay in the syudad? You were so opposed to going to the farm. Well, wala naman sa syudad si Rubilin eh. Para kay Grandpa, kay Grandma. Kuskus mo sa pader. Yan. More. Oh my God, look! A rainbow. The yellow sa mangga. Look, it's a rainbow. It's a rainbow. Red para sa kamatis. Orange para sa orange. Violet. Para sa talong. Say it again. One more time, honey. Sabihin mo na lang dito. Red. Past tense of binasa. Green, para sa farm. Blue, para sa sky na may ibon. Indigo, para mag-pause ka muna and reflect. You stop, think about things. And then, you go. Rainbow. R.
A. I. N. B. O. W. Rainbow. Sometimes, I. Always. Look. Above. The. Sky. And. I. see Colors. That. Remind. Me. Of. A. Beautiful. Life. that Is. My. Rainbow. Rainbow. Ladies and gentlemen, that was long form improv.